Good morning mga solid, no? Magbigay muna tayo ng ano no, na reaction o opinion dito sa viral video ngayon no na mga magsasaka na namimigay ng repolyo. So panoorin muna natin yung viral video at pagkatapos ay ipapanood ko sa inyo yung buong balita ng UNTV tungkol dito. Ibinahagi ng isang netizen sa social media ang mga magsasaka na namigay ng libreng gulay sa Cebu. Sa isang Facebook post ni Yama Regina, makikita ang mga magsasaka na lula ng isang truck na namimigay ng libreng repolyo. Ayon sa mga magsasaka, oversupply ang nasabing mga repolyo at minabuti na lamang nilang ipamigay ang mga ito kaysa masayang. Labis namang ikinatuwa ng mga residente ang natanggap na libreng gulay na kanila pang mapapakinabangan. Humanga naman ang mga netizen sa kagandahang loob ng mga magsasaka. So yan mga kasolid, yung viral video na ng pamimigay ng repolyo ng mga magsasaka. So hindi ko alam kung sa FB o sa YouTube siya viral no mga solid no. Ngayon ipapanood ko naman sa inyo yung kabuuang balita ng UNTV no. Kung bakit niya pinamimigay na lang ng mga magsasaka yung kanilang mga pananim na repolyo no. So pero bago yan mga solid no, mag-subscribe kayo sa UNTV no. Please subscribe sa kanilang YouTube. So ito na, panoorin nyo muna mga solid bago tayo magbigay ng reaction o opinion. No? Nga baybayan dyan mulay han nga mailako so na ado dagi dyan ng isubsubli pa iti karga na sa numayag pa talaga totally bankrupt. Mag-iisang linggo na mula nang maramdaman ng ilang mga magsasaka sa Benguet ang matumal na bentahan ng gulay dahil sa mababang demand. Kung noong holiday season ay in-demand ang mga highland vegetables, simula nitong bagong taon ay nag-umpisa na ang paghina ng bentahan o pag-angkat ng mga gulay, partikular na ng mga vegetable traders mula sa National Capital Region. Ayon sa traders at mga manggagawa ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, matumal ang bentahan ngayon ng mga gulay gaya ng cauliflower, broccoli, carrots, patatas at iba pa. Maliwan sa mababang presyo ng repolyo at carrots, dagsaan din ang mga gulay na ibinabagsak sa trading post sa Benguet dahil sa oversupply. At para hindi masayang ang nilang reject na gulay, ipinamamahagi na lang ng libre. Actually, ikat na bayag magtanan nga marikrit na dito ikinarigat ti pati natang halos idi December sa nga grabe nga narik nata makita tayo nga ikat ado ti maibalbal lang piman nga natang maiba sa basura tapos jayda dumasa nga ikat na i-relief. Nung last po kasi sir, halos nakakabenta po kami 7 tons ngayon po lumalabas lang po 2 tons. Ganun po. Parang hindi po sila kumikita, ganun parang balik sila sa kulang pa sa ginasto nila para sa mga pananim po nila. Samantala sa social media post ng isang netizen, sa halip na diretsyo sa pamilihan ang mga repolyo, itinambak na lamang ito sa kilometer 21 sa bayan ng Tublay, Benguet. Dismayado ang mga magsasaka sa napakababang wholesale price sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC sa La Trinidad, Benguet. Habang isang truck ng labanos ay ibabalik na sana sa Atok, Benguet dahil walang gustong bumili. Kaya habang nasa daan, libre na lamang nila itong ipinamimigay. Hiling ng mga magsasaka sa Benguet sa lokal na pamahalaan na matulungan sila na maibenta ang kanilang mga pananim na gulay. Dapat pinsa Umaasa rin ang Benguet farmers at vegetable traders na sa mga susunod na araw ay babalik na rin ang siglas sa bentahan ng gulay sa merkado. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayun mga kasolid, magbigay na tayo ng reaction o opinion dito sa viral post ng pamimigay ng repolyo ng ating mga magsasaka no. So actually hindi na to bago sa sa mga naging vlog ko no. Na meron akong binigyan ng reaction no. Tungkol dito sa pamimigay ng ng mga gulay no. Kung naalala nyo mga solid no, meron akong dating vlog no
na yung isang magsasaka, yung kanyang mga pananim naman na repolyo ay pinagtataga niya. Di po ba parang dismayado siya dun sa kanyang mga pananim dahil hindi natin sa malaman na dahilan na di umano ay mura lang na binibili yung kanyang mga pananim, no? Yung kanyang mga ani, no? Yung ang kadalasan ay hindi pa nabebenta, no? So, ang pagkakaiba lang siguro nito ay itong namang viral post ngayon na pagbibigay ng repolyo ay pinamimigay nila, no? Instead na pinagtataga na lang or katulad nung isang magsasaka na siguro sa sobrang sama ng loob niya, no, dismayado siya dun sa kanyang naging resulta ng kanyang pagtatanim, no, ang ginawa niya ay pinagtataga niya na lang yung kanyang pananim, no. So magkaiba hindi po ba? So ang kagandahan naman dito kasi yung magsasaka na ngayon na nag-post nito, yung ginagawa niya ay pinamimigay niya na lang, no, instead na masayang, no. So ano nga ba ang punot dahilan nito, no? So doon sa balita ng UNTV, no, doon lumabas yung katotohanan na kung bakit nila pinamimigay na lang yung kanilang mga pananim na repolyo, no? Dahil sa mababa daw yung kumbaga yung binibili yung kanilang pananim, sobrang supply, no? At tapos halos walang bumibili, no, doon sa kanilang pananim, doon sa kanilang gulay, no. So matumal mga kasolid, matumal yung bentahan nila. So kahit na napakababa na ng presyo nila ay wala pa ring humahango doon sa kanilang mga repolyo. So yun ang pinaka main reason o dahilan, di ba? Doon sa ibinalita nung UNTV, no. Kaya ipinamimigay na lang ng mga magsasaka yung kanilang repolyo instead na masayang, no. So napakaganda naman ng ginawa na lang ng mga magsasaka, no. Maaari pang maitulong na nila, no, makatulong pa sila, no, kaysa masayang yung mga gulay nila. Ipinamigay na lang nila, ipinamahagi, no, sa ating mga kababayan, no. So saludo talaga tayo diyan sa ganyang mga magsasaka, no, na so bakit ba nangyayari ito, mga solid? Yan ang tanong, no. Siyempre meron mga katanungan dito na kung bakit nangyayari pa rin ito, mga solid, no. So kung naalala nyo siguro nakarang taon pa, nangyari na yung mga ganitong eksena, no. So saan nga ba tayo nagkulang, no? Ba't nangyayari ito? Ano ba yung hindi natin napunan, no? At parang ang mga magsasaka natin ay parang napapabayaan, no? Mga hindi biro kasi, mga kasolid, kung tutuusin yung magtanim, no? Kumbaga may kasabihan nga o may kanta nga, no, magtanim ay di biro, no, maghapong nakayuko, no. So pagka ganito ang nangyayari, siyempre kawawa naman yung ating mga magsasaka, no, na biruin mo, magtatanim sila, magbibilad sa init ng araw, umulan, no, at hindi pa nila sure kung maganda ba yung kanilang magiging ani, kung magsasucess po ba sila, di ba? So pagkatapos kung makapag-ani nga sila ng katulad ng mga ilang buwan,
bago pa sila makapag-ani, ganito lang yung kanilang mararanasan, no? Na hindi na nila maiano yung kanilang mga gulay, no? Hindi na nila maibenta sa market or maitakbo o maibagsak, no? Ibig sabihin ay parang wala nang kumukuha ng kanilang mga pananim, no? So, saan nga ba nagkulang, no? Or ano nga ba yung mga pwedeng dahilan nito, no? Siguro, ang opinion natin dyan talaga, solid, no? Maaring kulang sa suporta yung ating mga magsasaka, no? Yung lalong-lalo na sa kanilang mga agrikulturang mga produkto, no? So, yun ang hinahanap natin. Sinasabi ko na nung mga unang vlog ko pa lang, no? Dapat sana ay may sumusuporta dito sa ating mga magsasaka. Kung paano na nila mai-dispose yung kanilang mga product, no? Yung paano na nila maitatakbo, no? Kung sakaling sila ay panahon na ng tag-ani, no? Katulad nito, no? Kung tutuusin, hindi ako naniniwalang yung mura lang yung mga gulay, no? Kumbaga, mura na yung tinitinda nila o binabagsak presyo na nila para lang mabili yung kanilang mga gulay, no? Pero ang totoo niyan, pagdating sa market is bakit napakamahal, no? Kasi ako, na-experience ko, bumili ako ng repolyo, eh. Kasi kung tutuusin, yung napakaliit lang na repolyo, umaabot na ng kulang-kulang 100, eh. No? Napakaliit pa nun, mga solid, ha. So, ibig sabihin, mahal pa rin, no? Pero bakit may nangyayari na yung kanilang mga paninda, yung kanilang mga produkto ng ating mga magsasaka, katulad nitong repolyo, halos ibenta na nila ng mura, ibagsak na nila ng mura para lang mabili, no? So, yan ang malaking katanungan. Bakit nangyayari yung ganito, mga solid, no? So, para bang ang nangyayari ay napapabayaan yung ating mga magsasaka, no? Yun ang laging paulit-ulit sinasabi. Sana nasusuportahan yung mga ganitong sitwasyon ng ating mga magsasaka. Sana hindi napapabayaan, no? Ang mahirap niyan, mga solid, no? Kasi itong ating mga magsasaka, lumalaban lang to ng parehas, no? Para lang mabuhay, no? Kung tutuusin, hindi natin alam, siyempre, na kung paano pa sila sumusurvive, no? Kasi kung tutuusin ng mga yan, mga solid, no? Bago mag-umpisa yan magtanim, no? Kumbaga, mamumuhunan yan, di ba? So, saan nila kinukuha yung puhunan nila, di ba? Kung tutusin, baka hindi natin alam, pinag-utangan pa nila yung kanilang puhunan, no? Para lang makapagsimula, makapagtanim, no? So, pagkatapos, ganito lang yung mangyayari, no? Pagdating ng anihan, halos ibagsak presyo na nila yung kanilang mga produkto, na halos hindi na nila mabawi yung kanilang naging puhunan, wala pang pumapansin, no? So talagang meron ditong nangyayaring no, yung tawag natin dito yung kapabayaan sa ating mga kababayan nating mga magsasaka, no? May mga merong pagkukulang, no? So hinahanap natin talaga yung suporta sa mga ganitong maliliit nating mga magsasaka, no? Na mismo sila ay napapabayaan, no? Na kung tutuusin, lumalaban lang naman ito ng parehas talaga, no? Para lang mabuhay, nagsisikap silang magtanim, halos ipangutang nila yung kanilang puhunan, hindi po ba, no? At saka ano nang mangyayari sa kanila ngayon, no? Katulad niyan, halos hindi na sila kumita doon sa kanilang pag-ani, no? Hindi na sila kumita at hindi nga nila halos nabawi yung kanilang puhunan, no? So kawawang-kawawa, no? So
hindi natin maisip kung bakit nagkakaganon, no? Paano na lang kung tutuusin, no? Dapat nga yan yung mga dapat natin bigyan ng lakas ng loob, no? Yung ating mga nagtatanim, no? Na mga magsasaka, no? Kasi kung tutuusin hindi naman talaga tayo no? Nagkukulang sa mga pangangailangan, no? Kasi katulad niyan, kung lupain lang mga kasulid, ang lawak ng lupain dito sa ating bansa, hindi po ba? So, meron naman tayong mga manpower, yung ating mga magsasaka is napakasipag naman magtrabaho niyan. So, kailangan lang talaga merong sumusuporta at para lalo silang ma-inspired, no? Yung, kung tutuusin nga, habang sila nagtatanim, mabigyan mo lang yan ng pangmeryenda, mabigyan mo lang ng merienda, is talagang tuwan-tuwa na yan, Bagay, yung parang lalo lang sila paglakasan ng loob, no? Lalo lang sila ma-inspired na magtanim, no? Di po ba? So, yung mga ganyang bagay na sana napakaliit lang na bagay, pero kung tutuusin, malaking na sa kanila yan, tulong. Yung halimbawa, mabigyan mo sila ng merienda, di po ba? So sana dapat talaga merong merong umaalalay, merong sumusuporta. So yun yung hinahanap natin mga solid, no? Kasi hindi naman talaga tayo yung kulang sa mga pangangailangan. Sa halimbawa sa pagtatanim, andyan ang lupa, nakatiwangwang, aanihin mo lang, tatamnam mo lang, no? So kung kailangan naman natin ng mga masisipag na magsasaka, nandiyan ang mga magsasaka, no? So sana yung mga ganitong pangyayari, no? Ay hindi dapat to talaga totally nangyayari, no? Hindi dapat to nararanasan ng ating magsasaka, ng ating mga malilit na magsasaka, no? So kasi kawawa naman na sila ngayon, katulad niyan, lumalaban na nga lang sila ng parehas, nagtatanim, halos magbilad sa araw, mabasa ng ulan para lang kumita para sa kanilang pangangailangan, di po ba? So saan ngayon pupulutin yung ating mga ganitong mga kababayan, no? Kapag lumalaban na nga sila ng parehas, ganito pa yung nangyayari. So hindi natin talaga maisip kung bakit may mga ganitong sitwasyon nangyayari sa ating bansa, no? So katulad niyan, so apektado lahat katulad niyan, siyempre ito repolyo lang, no? Hindi natin masasabing no, na oversupply ang nangyari, no? Kaya talagang walang suporta na dapat ang unang tinatangkilik natin ay yung ating mga sariling atin, no? Yun dapat yung nabibigyan ng prioridad dito, no? Priority. Yung mga tanim ng ating mga magsasaka, yung ating sariling tanim. No? Di po ba dapat ganun yung ating sariling produkto? Yan po dapat yung unang natin, no? Tinatangkilik, no? Kasi katulad niyan, yung ating mga magsasaka na pag-iiwanan, di po ba? Kawawang-kawawa naman sila ngayon. Na yan na nga yung inaasahan nila. Nangyayari pa na bumabagsak pa yung kanilang pinagkakahanap buhayan, di po ba? So, paano na lang ngayon ang mangyayari sa ating bansa? Kasi ito, lahat talaga tayo rito apektado, mga solid, no? Kung tutusin, hindi lang yung repolyo, yung hindi na mabili sa kanila, no? Ayun sa balita ng UNTV, maging ang labanos, ang carrots, ang lettuce, so halos lahat na ng kanilang pananim ay hindi na mabili, no? So paano na ngayon ang mangyayari sa ating bansa, no? Kung patuloy na mangyayari ito, babagsak ang ating ekonomiya kasi kinakailangan ay masuportahan natin yung mga ganito para mas lalong lumago yung ating yung ating bansa, yung ating mga agricultural product, no? Na mas magtuloy-tuloy, no? Yung pag-angat
unang-una, lalong-lalo na itong ating mga maliliit na kababayan, no, na magsasaka na ito na lang yung kanilang inaasahan, no. So paano pag nawala pa ito, 'di ba, bagsak yung kanilang agricultural product, yung kanilang hanap buhay. So maging ang ating bansa ay apektado talaga rito, mga solid, no. So sana mapansin talaga ito, no, na ilang beses ko nang inano to sa vlog, mga solid, no. Siguro pangatlong beses ko na to na i-vlog tungkol sa agricultural product, no. Meron ako na i-vlog nung tungkol naman kay tatay na magsasaka na halos sa sobrang sama niya ng loob, mga solid, na doon sa kanyang naging resulta nung sa kanyang mga pananim, no. So ilang buwan niyang pinaghirapan, inantay nung panahon na ng tag-ani niya, hindi niya na to mapakinabangan, no. So sa sobrang sama ng loob niya, talagang pinagtataga niya yung kanyang mga pananim, no. So kalunos-lunos at kaano-ano talaga, no. Kahabag-habag ang mga ganitong mga eksena, yung mga nakikita natin, no. So hindi ko alam hanggang kailan mangyayari ito, na habang tumatagal nagpapaulit-ulit lang, you know. So malaki ang kailangan talagang mapansin ito, no. So sa ngayon, paulit-ulit na lang tayo nagsasabi, no. Paulit-ulit na lang nangyayari ito, ilang beses ko nang na-vlog to. So sana mapansin ito at masuportahan naman yung ating mga magsasaka, no. Kasi kawawang-kawawa naman talaga sila rito. Dito na sila umaasa sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay, pang-araw-araw na pangangailangan, maano pa, baka tuluyan pang mawala na sila, na hindi na sila magsaka, no. Pag nangyari yun, ibig sabihin, apektado rin yung ating agrikultura dito sa ating bansa, no. So sino na ba yung taong dapat na magkaroon ng malasakit dito sa ating mga kababayan na magsasaka, no? So sa ngayon wala pa rin, no? Wala pa rin tayo makita na dapat may responsibility sa mga ganito, no, na sa mga kababayan nating maliliit, no. So hanggang ngayon naghahanap pa rin tayo ng tao na magkakaroon naman ng malasakit sa ating mga kababayan, no, na magsasaka, no. Yung ating malilit na magsasaka, no. So ang hirap ng ganito, mga solid, no. So yun lang, sana mabigyan na to ng pansin, no, itong ating mga magsasaka, kasi kung tutuusin talaga lahat tayo dito apektado, no. Pag ang mga magsasaka na ang bumigay at siyempre aanhin pa ba nila yung maghihirap sila sa ganyang trabaho, ay pagkatapos wala rin, no. So mangyayari, mamamatay ang agrikultura, yung mga magsasaka, ititigil na nila yan, no, dahil hindi naman sila kumikita, kahit na dumadanas na sila ng hirap sa kanilang ginagawa, hindi naman sila kumikita dyan, at bagkus hindi man lang naibabalik yung kanilang nagiging puhunan, talagang mamamatay yung industriya natin sa pag-agrikultura. So ganun, at ang ating bansa hindi malabong babagsak ang ekonomiya ng ating mga maliliit na magsasaka. Yung kanilang hanap buhay ay maaaring mawala, no. So yun, siguro ito, kung ang nakikita ko lang kasi, mga solid, meron akong isang idol na parang nakikitaan ko na may malasakit sa ating mga magsasaka, no, lalo na nung panahon ng pandemic, no, na meron siyang mga gulay na binili, no, yung kalabasa, binili niya sa mga magsasaka yun, mga solid, no, halos truck yun, para ipamigay niya rin sa mga kababayan natin nung panahon ng pandemic, lockdown. Halos ipinamigay niya yon sa mga tao para
para makatulong, no, na kahit papaano ay may kakainin, no. So siguro isang magandang option 'to, no. Although ayaw kong pangunahan si Idol, pero dati niya na 'tong ginawa na nung nasabi niya na para mas makatulong siya sa mga magsasaka, siya na yung bibili ng mga product ng mga pananim ng ating mga magsasaka, no, kasi nung panahon din ng pandemic ay halos walang bumibili kasi nga walang pera ang tao, hindi makabiyahe, ganoon. So apektado ang ating mga agrikultura noon. So ang ginawa ni Idol, pinakyaw niya, no, halos truck binili niya yung mga kalabasa, no. So sana ngayon, no, kung nanonood man si Idol, no, alam kong meron siyang butihing puso, no, at meron siyang malasakit sa ating mga kababayan, sa ating mga, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan, no. Sana Idol, isa rin to siguro sa pwede mong maituloy yung advokasya na talagang makatulong, no. So at least kung ito ay iyong isasagawa, no, maaring ikaw na yung bumili sa ating mga magsasaka ng ng mga gulay nila, no. At the same time ay pwede mo rin siyang itulong na rin sa mga tao na ipamigay yung mga gulay, no. So sa ganitong paraan dalawang option yung pwede mong rito, no, maging benefit, no. Katulad nung sinabi mo, nakatulong ka na sa magsasaka at kasi binili mo yung kanilang mga product, no. At pwede rin makatulong ka pa rin sa mga maraming tao na magbe-benefit ng iyong ipamimigay ng mga gulay, no. So Idol, so sana kung makarating ito sa iyo itong video na to ay ayaw naman sana kita pangunahan, pero ito ay isang optional lang, no, na mas maaari mo pang maituloy yung kagustuhang makatulong sa ating bansa, sa ating mga kababayan na talagang sa panahon ngayon halos meron tayong mga kababayan na naghihikahos pa rin sa buhay, no. So yun, doon naman sa mga magsasaka na no, na nakaisip, no, na ipamigay na lang. So the best yung inyong ginawa, no. At least hindi man nakabalik yung inyong puhunan, hindi man lang kay kumita, no, pero malaking tulong yung naiambag nyo, no, sa ilang ating mga kababayan na nag-benefit ng inyong pagbibigay ng repolyo, ng mga gulay, no, is walang katumbas na kapalit yung pasasalamat na ibinibigay nila sa inyo. So gayon din ako, maraming salamat sa inyo at yan naisip nyo, no, kaysa itapon, kaysa mabulok ay idinispose nyo na lang na ipamigay sa ating ibang mga kababayan, no. So marami ang nagalak, marami ang natuwa doon. Continuous nyo lang ang inyong pagiging mabuting tao, kahit na tayo ay nandito pa rin lagi sa ibaba, no, basta laban lang. At least nakikita naman yan ng nasa taas, no, na kahit papano walang-wala man tayo sa maliit na kaparaanan nakagagawa pa rin natin makatulong. So yun, saludo po ako sa inyo, sa lahat ng magsasaka na naghandog ng kanilang mga pinaghirapang pananim, yung kanilang mga pinaghirapang inani, no. Halos dugot pawis ang kanilang pinuhunan diyan. So yun lang mga kasolid, no. Para kay Idol, so sana share niyo tong video. Kasi nga ngayon tinutuloy na ni Idol yung kanyang pag-humanitarian, no. So isa na to sa pwedeng maging option, no, para mas lalo talaga siyang makatulong sa ating mga kababayan. So yun lang mga kasolid, no. See you in next vlog na lang. So bye-bye. God bless you all.